tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piking ng ating Panginoon ay laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin na iadya ng Panginoon ang ating bansa sa malakas na lindol. Magdasal natin ang mga lubhang naapektuhan ng bagyo, lalo na mga nabaha. Magdasal natin ang mga may sakit, mga tumutulong, nag-aalaga sa kanila. Magdasal natin ang intensyon ng bawat isa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos, ang iyong espiritong sa amin kumukupkop, upang sa lupaing pinangako kami makapasok, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumigaw ang Panginoon, "Halik kayo, mga itinalaga, upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang 6 na taong tigitig isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaningninga ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat na nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo." Lumakad sila
at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng lahat. Ang mga ito ay siya ring apat na nilalang na nakita ko sa may ilog Kibar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y tiga-apat ng mukha at tiga-apat din ang pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din nang makita ko sila sa may ilog Kibar. Kung saan gumawi yaong isa, ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon, papurihing tunay. Siya ay naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya ay tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pag-asama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentilo o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ay pahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay, sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang tamang paraan ng pagtatama ng ating kapwa-tao pag nagkakamali ito, ayon mismo kay Kristo.
Huwag na po tayong mag-insist, magpilit pa ng ibang paraan. Remember na si Kristo ang tanging daan, tanging katotohanan at tanging buhay. Kaya't ang paraan lamang niya, in this case sa pagtatama ng ating kapwa-tao o anumang paraang malapit dito, ang dapat nating sundin. Inisip ko lang po habang pinagninilayan ko ito kung paano natin ito may apply sa mga taong hindi naman natin kakilala kung ano-ano. Yamang ang sabi nga po dito ni Kristo ay kapatid mo, which I believe means someone with whom we are related. Yes, pag sinabing kapatid po pwedeng general yung sense. Pero sa konteksto ng kinalalagyan noon ni Kristo, kung saan ang mga tao ay pawang mga magkakilala, maraming magkakamag-anak, palagay ko hindi general yung sense na kapatid na ginamit dito ni Kristo. Besides, paano natin itatama ng pribado ang isang taong hindi naman natin kakilala kung ano-ano? Pwede ba nating puntahan anytime ang isang tao na hindi naman natin kaano-ano para kausapin na lang basta ito? So, sa unang step pa lang medyo mahirapan na tayo. Nevertheless, hindi naman po ibig sabihin nun na pabayaan na lamang natin ang pagkakamali ng ating kapwa kung hindi natin ito kakilala kung ano-ano. Sapagkat una, kapatid pa rin naman natin sila. At ikalawa, alam natin ang pananahimik sa kamalian ang siyang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nagtatrive ang kasalanan, kamalian at kasamaan. It's just that, sa tingin ko, dapat lang din natin i-apply ang sinasabing itong paraan ni Kristo according sa konteksto, sa malikhaing paraan. Halimbawa po, pwede pa rin naman nating itama ang isang taong di natin kakilala sa lugar na matao. Pwede pa rin naman natin siyang itama sa paraang pribado. Pribado in a sense na pasimple lang tayo, mahinahon lang, mahina ang boses, magalang at hindi bulgar. Yan po ang isa sa mga pangunahin kong sinasabi sa mga usherettes natin dito, sa mga lingkod din ng simbahan. Kapag mayroong may kumakain, may mga nag-iingay, kukwentuhan, at gumagawa ng improper o mali sa loob ng simbahan, sinasabi ko sa kanila na approach these people with respect pa rin. Nakangiti pa rin kahit papaano, nakayukod ng kaunti, mahina ang boses. And then, ang tono, mahina na, may paggalang pa, at may mga pakiusap. Katulad ng, kung maaari po sana, baka po pwedeng ganito, huwag po sana kayong magagalit, something like that. Basta, wag silang i-approach ng nakataas ang inyong noo, malakas ang boses at narinig pa ng iba. Dahil siguradong sila ay ma-offend talaga. Habang iniisip ko nga po ang humilyang ito, sakto, on our way here, yung kasama ko si Edwin, siya nagda-drive, meron po kaming nasusundan na pampaserong jeep na nagbababa, pumipick up ng pasero sa daan. Ang tagal na ganon, ang daming beses na ganon. Nakabuntot lang kami. Di naman kami nagmamadali. Kaya lang, naisip ko, delikado sa mga pasahero. Sabi ko kay Edwin, pag hindi mo inilawan yan, pag hindi mo binusinahan yan, isipin niya, tama yung ginagawa niya. Okay lang yun. Acceptable. Businahan mo, sabi ko. Pero manipis lang. Yung may paggalang. Basta manipis lang. Para makuha lang yung attention niya. Yun nga ang ginawa ni Edwin. Alam niyo pagkatapos nun, sa susunod na pagbaba niya ng pasahero, tumabi na siya. At may matching kaway pa na pinadadaan na kami talaga. Isipin po ninyo kung binusinahan namin yun na parang kami nagmumura. Baka hindi ganun ang maging resulta. Kasi hindi po sapat na tama tayo. Dapat tama rin yung paraan ng pagkasabi natin. Sapagkat magkasing halaga, kung minsan baka nga mas mahalaga pa, yung sasabihin natin at yung paraan ng pagkasabi natin. Ngayon, kung sa kabila nung pagiging maayos nating pagkasabi, hindi pa rin makinig sa atin, ayan na natin. Kung ito'y hindi naman natin kakilala ha, basta ang mahalaga, ginawa natin kung ano yung ating makakaya. Mahalaga po yung basta't ginawa natin kung anong ating makakaya. Yung bang within pa ng power natin, ng influence natin. Yung safe pa rin para sa atin. Okay? Kasi may mga bagay na outside our powers na eh. Kaya hindi naman din lahat ng mali na ginagawa ng tao na hindi natin kakilala ay dapat nating itama. Basta't yung kaya lang nating gawin, yun, gawin po natin sa paraan na naaayon din sa diwa ng pagkatama ng ating kapwa according sa Panginoon natin. Minsan nga po, mainam na yung nananahimik na lang tayo pero ginagawa pa rin natin yung makakaya natin. Halimbawa, may nagtapon ng kalat, nakita mo, tahimik
na lang nating pulutin. Baka in so doing, makonsensya yung nagtapon nito. Halimbawa, may nanggugulo. Huwag na tayo makigulo. Lalo na kung hindi sakop ng powers natin, ha? Kung delikado na para sa atin, ha? Ang gawin natin, ipaalam natin sa mas may responsibilidad na magtama sa kanila. Paalam natin sa kinaukulan. Kung kinakailangan po nating i-post to get people's attention, lalong-lalo yung mga kinaukulan, gawin po natin. Pero sa paraan pa rin na naaayon sa paraang sinabi ng Panginoon sa atin. Dapat magahalang pa rin, piliin natin yung mga salitang sasabihin natin. Ang goal ay pagtatama ng kapwa, hindi panghihiya. Kung maaari, i-blur natin ang mukha. Makikilala at makikilala din naman yun eh. Hindi mo naman i-blur lahat eh. Hindi mo naman lalabuan yung setting eh, yung lugar eh. Matutundon at matutundon din yon. Wag na lang manggaling sa'yo, lalong-lalo na kung panghihiya ang iyong motibasyon. And so the idea is, exhaust natin lahat ng kaya natin gawin. Ulitin ko, hindi man natin sundin punto por punto yung step by step na sinabi ng Panginoon natin, at least malapit na malapit dito yung diwa ng paraan ng pagtatama na gagawin natin. The goal should be to win the person back. Yun ang sabi ng Panginoon dito, napanumbalik mo ang pagkasama uli ninyo. So the goal is to win the person back and not to win the argument. Correction and not condemnation. To make people realize and do what is right and not to make people feel very low or very bad. Hence, address the situation and not attack the person. Kung maaari, hanggang maaari, we always begin with compassion. Kahit na dun sa nagkakamaling tao, lalo pat hindi naman natin alam ang punot dulo ng kwento. Ito po sanang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito upang kahit na sa mga pangit na sitwasyon at kahit na sa mga tao na hindi naman natin kakilala kung ano-ano, ay maging daluyan pa rin tayo para sa mga ito ng grasya ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung minsan, ang isa sa pinakamagandang grasyang matatanggap ng isang tao ay yung maitama pa rin natin sila ng may pagmamahal at respeto. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa lagi mong pagbibigay sa akin ng pagkakataon kahit na nakagagawa ako ng mali o pagkakasala. Pero hindi naman ibig sabihin na pinalalampas mo na lang ng gano'n ang aking mga kasalanan. Itinatama mo ko, pero sa mapagmahal at marespetong paraan. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit na ikaw ay Diyos, nagpapakababa ka pa rin para ako ay itama. Tulungan mo po ako na makonsensya sapagkat kung ikaw na Diyos ay nagpapakumbaba para maitama lang ako, sino ako para hindi maging mababa para maitama ko lang ang aking kapwa? Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan.
Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin naman ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay, tulang iyong laman. At ang alak, ito ang iyong dugo. Laban mo'y nihain, upang lahat ay kumain. Lahat ay makatawan. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kalooban. Upang litain ang buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang pinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ang siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kayong din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama.
aming kabayadihan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Inag-isa ng may kapal, sa diwa ng pagmamahal, tayong ngayon nagdiriwang. Ang Diyos sa may naranahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan ay pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan nananana pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak.
Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya'y Mahal nawa. na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Maraming po salamat. Muli, ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyo. Thank you po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Kristo. Diyos. Mary, Mother Of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret.